Dante, tiyak na natin ngayon na itong kasong ito na inilabas kanina ay hinggil doon sa child abuse. Tama ba yan, Dante? Magandang gabi, June. Itong kaso na itong isinampang ngayon o naglabas ng arrest warrant ang korte ay may kaugnayan sa kasong sexual abuse for minor. Dahil sinasabi ngang minor, June, dahil nung mangyari umano itong krimen, ayon pa si Department of Justice, ay 17 years old pa lamang itong complainant, which is ang krimen ay nangyari noong nakaraang 2011 pa. So, ilang taon na rin ang nakalipas yun. So siguro sa ngayon ay nasa hustong gulang na itong complainant na isang babae. At kaugnay nga niyan, June, itong paglalabas ngayon ng korte ng arrest warrant laban kay Kibuloy at doon pa sa kanyang 5 mga associate ay nagpahayag ng positibong pananaw si Senador Risa Ontiveros. Ating pakinggan yung bahagi ng pahayag ni Senador Risa Ontiveros. Bilang nga ang mga masasayang araw ni Kibuloy. So yan nga, Jun, ang naging reaksyon ni Senator Risa Ontiveros matapos maglabas ng warrant of arrest ang Davao City Regional Trial Court Branch 12 laban kay Apollo Kibuloy. Kasama ni Kibuloy sa ipinaaresto ng korte ang 5 pa nitong associate na sina Jacqueline Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, at Sylvia Simanes. Kaugnay ito sa kasong sexual abuse of minor na isinampa sa mga akusado. Ayon pa sa senador, halos lahat ng institusyon ng bansa ay gumagalaw upang mapanagot ang religious leader. Kaya naman paniwala nito na mahuhuli ng mga otoridad si Kibuloy. The PNP in Davao previously expressed its willingness to work with other law enforcement agencies in arresting the Kingdom of Jesus Christ leader. Tiwala ako na matutupad ito at mahuhuli si Kibuloy. Dagdag pa ni Ontiveros, oras na maaresto si Kibuloy ay inaasahan na haharap ito sa pagdinig ng komite sa Senado na kanyang pinangungunahan sa mga kaugnay sa mga aligasyon ng pang-aabuso o human rights violations laban sa religious leader. Pinapanawagan ko din kay Kibuloy na huwag nang mag-inarte. Ang dami na niyang ginawa upang takbuhan ang kanyang obligasyon sa batas. He should just cooperate and properly answer the accusations hurled against him. Kung walang kasalanan, hindi kailangan magtago. Nagpasalamat din ang mambabatas sa mga biktima umano ni Kibuloy na matapang na lumalaban para sa hinihingi nilang hustisya. Batay sa arrest warrant na inilabas ni Judge Dante Baguio, nakakita ang hukuman ng sapat na basihan para ipapaaresto si Kibuloy at 5 iba pa. Nitong Lunes, April 1, June inilabas ang arrest warrant, pero noon pang March 14, unang ipinag-utos ng hukuman na ipaaresto si Kibuloy at ang mga kasamahan nito. Subalit naghain ang kampo ni Kibuloy ng motion na ipagpaliban muna ang pagpapatupad ng arrest warrant dahil naghain sila ng motion for reconsideration sa Department of Justice o DOJ kaugnay sa kaso ni Kibuloy at ng 5 pa na sexual abuse of minor. So sa ngayon, June, ang remedyo nga nitong kampo ngayon ni Kibuloy, lalo na itong Kibuloy at yung 5 pa niya mga kasamahan, ay mayroon pa naman silang remedyong makapag-piyansa, makapag-post ng piyansa. At kaya nga nang nabanggit kanina nila Lane na 2 kasi itong kumbagang violation doon sa batas, isang batas 7610 na batas. Yung isang violation doon, isang section doon ay 200,000 pesos yung piyansa at yung isa naman ay 80,000 pesos. Pero bukod dyan, John, 2 kaso ito itong laban ngayon kay Kibuloy. Bukod dyan sa Davao, meron pang isang kaso dito sa Metro Manila, particular sa Pasig City. Yun naman ay human trafficking. Ang complainant nito, John, ay isang tao lang, isang babae lang. So ang nangyari kasi nito, parang unang ni-recruit itong babae dito sa Metro Manila. So ang naging kaso nga ay human trafficking. Nung dinala na siya ng Davao City, nagkaroon ng pang-aabuso. Itong sa Pasig City, June, ay wala itong piyansa dahil ang kaso nga ay human trafficking. So antabayan na natin na nakapagtanong din tayo kanina sa Department of Justice kung ano ba ang update na dito sa kaso ngayon dyan sa Pasig, which is non-bailable. Ayon pa sa DOJ, wala pa silang update hinggil sa kaso ngayon na nakabinbin dyan sa Pasig City. Yung nating update,
Mula dito sa Manila, balik sa June. Oo nga, Dante, yun nga sana ikaklaro ko kanina dahil yung sinasabi mo nga, yung dalawang kaso sa Davao ay pwedeng magpiyansa. Samantalang itong nasa Pasig na human trafficking ay walang piyansa. Meron bang, kumbaga, meron na bang kailan ilalabas yung arrest warrant dito, Dante? Alam mo, Jun, yan din ang ating tinatanong no, sa Department of Justice kung ano na ba, gumugulong na rin ba yung kaso. Ang sinasabi naman dito ng DOJ noong nakaraang araw ay nag-umpisa na yung proceeding ng korte dito sa mga kaso na ito. So antabayanan natin, baka sa mga susunod na mga araw ay maglabas na rin ng arrest warrant ang korte kapag nakakita ng sapat na batayan doon sa human trafficking naman na kaso ni Kibuloy diyan sa Pasig City, June. Dante, sa inyong pakipagpanayam sa Department of Justice, may naitanong na ba na halimbawang ganitong senaryo, Dante? Alam naman natin na wanted din si Ginoong Kibuloy sa FBI o ng FBI sa Amerika dahil sa trafficking din, di ba? Dante? So, pagka ganun bang sitwasyon, halimbawa maaresto si Kibuloy dito sa Pilipinas at nag-request ngayon ng Amerika ng extradition, ano mangyayari dyan, Dante? Saan siya lilitisin? Magiging prevailing ba ang korte sa Pilipinas o sa Amerika? Sa magkaibang kaso na yan, Dante. Yes, June, alam mo, magandang katanungan nga rin yan. Yan din yung itinatanong natin actually, June, kanina sa Department of Justice. Ano bang mangyayari ngayon? Dahil nga marami rin kaso ni Kibuloy dyan sa Amerika, mahigit 4 na po yata, June. At saka wanted siya sa FBI. Ano ba ngayon ang susundin? Ano ba ang susundin ng pamahalaan ng Pilipinas? Ang extradition ba? O sige nila si Kibuloy dito sa Pilipinas? Yun nga ang hindi pa rin nasagot ng Department of Justice. Ang sinasabi ng DOJ, titingnan na lang natin kung darating na tayo sa puntong yan. Na sinasabi nga nilang, we will cross that bridge when we get there. Yun yung sinasabi ng Department of Justice. Ang sinasabi naman, ang unang sinabi dyan ng DOJ, June, sa halip na kumbaga pag-usapan natin itong extradition, bakit hindi muna natin pagtuunan ng pansin unang-una itong ating bakuran? Ito nga ang kaso ngayon ni Kibuloy na nakabinbin dito sa Pilipinas. Kaya nga agad nilang ni-review yung kaso ni Kibuloy na nakabinbin sa kanilang ilang taon na. At yan nga, mga ilang buwan lang o isang buwan nga lang ata, mahigit yun, naglabas na ng arrest warrant ang korte kaugnay dyan. So sa ngayon, ay wala pang formal o opisyal na pahayag ang DOJ matapos maglabas ng arrest warrant ang korte kung ano ba yung kanilang susunod na magiging hakbang. Pero ang sinasabi dito ng DOJ nga, June, ay uunahin muna natin asikasuhin yung kung ano ang nasa ating bakuran. So ang ating nakikita dito, prioridad nila itong kaso ngayon ni Kibuloy dito sa Pilipinas dahil nga seryoso naman ang mga aligasyon. Ay yun yung nabanggit ng DOJ laban dito sa religious leader. June. Yung palang kaso, Dante, sa Amerika ay mga kaso, no? Multiple cases hinggil sa sex trafficking, Dante. Yes, June. Tama, sex trafficking, marami yan. Meron pang ang rape, human trafficking at hindi lang siya ang, alam ko, hindi lang din siya ang, ano dyan ang ang akusado. Meron pa siyang ibang mga akusado hinggil sa kaso na yan. Pero yan nga, antabayan natin, June, kung alin ba talaga ang susundin ng gobyerno ng Pilipinas. Kasi ang sinasabi naman dito ng DOJ, yung kasing extradition, June, ay political yan eh. So desisyon ng isang gobyerno natin kung alin ba ang masusunod, kung yun bang yung extradition ba ang kanilang uunahin o yun munang paglilitis o pag-uusig sa kaso ni Kibuloy dito sa Pilipinas. Yan ang ating antabayanan, June. Alright, maraming salamat, Dante Amento, nag-uulat ng live mula sa Maynila.